So, good day everyone. Technology Dependence Awareness Campaign. So, ayos the title, Using Technology Without Losing Our Lives. Kung paano ba natin gamitin ang teknolohiya na hindi tayo nawawala o nasisira ang sarili natin dahil sa mali or hindi tamang paggamit. So, technology ay naging big part of our lives. So, masyado siya naging malaking factor ng buhay natin sa kasalukuyan dahil ang panandaan na nabubuhay sa technology. So, pakalat-kalat na technology, sa pamamagitan ng technology na nakakatulong sa bansa, sa ekonomiya at napapaunlad. And we use it for school communication, entertainment, and work. So, nagagamit natin siya sa lahat. So, ayun nga lang, hindi tama ang paggamit, hindi nagiging tama ang paggamit kung sobra. Kailangan natin i-control ang paggamit ng teknolohiya para maghintay pa rin tayo sa sarili natin, hindi tayo naaso sa technology lang. So, phone, computer, and the internet makes our life easier and faster. So, napapabilis ang buhay natin sa paggamit ng mga gadgets na yan. So, one serious problem caused by technological overdependence is loss of meaning of life. So, nasisira, hindi na natin alam kung anong tuloy na meaning ng buhay natin sa paggamit ng technology dahil ang dami natin nakikita o nababasa na sa online na hindi naman siya totoo in real life. So, parang yung mga tao na impluwensyahan sila sa paggamit ng dahil sa paggamit ng technology, iba na yung nagiging paninindigan nila sa buhay. So, yung totoong meaning ng buhay nila, hindi na nila nalaman dahil nga nakapokus na sila sa paggamit ng technology. So, many people today spend most of their time on phones. So, ayun nga, sa buong maghapon, cellphone na lang. So, kumbaga, yung mga dati nating routine ng hindi pa gaanong pangmalawakan ang technology ay nakakalimutan na natin dahil nga sa paggamit ng technology. So, because of this, we forgot to enjoy real moments. We stop having deep conversation and we feel bored easily. So, ang bilis natin ma-bored kapag hindi tayo nakakapaggamit ng kahit dahil nga sa sobrang paggamit. So, hindi tamang paggamit ay sobrang masama para sa atin. Hindi siya nakakabuti. So, ano nga ba yung dapat gawin? So, first, practice moderation. To control natin paano ba natin ma-moderate yung paggamit ng technology, control, mga limits sa paggamit ng screen time. Halimbawa, bawal cellphone kapag kumakain. And second, we should use technology intentionally. So, gagamitin natin technology kapag may mabuti tayong hangarin. So, dapat may mabuti tayong mapapala sa paggamit, hindi lang puro libangan or pampalipas oras. Third, we should rediscover offline activities. So, dapat may alam tayo na mga offline activities tulad ng pagbabasa ng libro, exercise, pananim, talking face-to-face with your loved ones, and spending time in nature. Fourth, we should practice self-discipline. So, disiplinahin natin sarili natin sa paggamit ng gadgets. So, in real life, these solutions are possible. So, posible siya sa totoong buhay na itong mga solution na ito ay nagagamit natin. So, students can have tech-free study hours. So, imbis na mag-rely tayo mga estudyante sa AI, sa Google, sabi, tech-free study hours. So, kaya naman natin dati nga yung mga tao nakapag-aral naman sila ng walang AI, walang cellphone, and any gadgets. So, may likas tayong katalinuhan. So, tamad lang talaga dahil nga umasa tayo na mapapadali ang buhay natin kapag gagamit tayo ng mga apps. So dapat chine-check natin yung master natin na meaningful ba ang paggamit ng ang sobrang paggamit ng technology. Kasi sa totoo lang, sobrang laki ng factor na tutulong sa atin ng technology lalo na sa ngayon na lahat halos na nasa technology na. Lahat pwede ng virtual, pwede ng hindi mo nasa cellphone na lang lahat, click na lang sila. So, or meaningful ba or trending lang ang paggamit ng technology. So, both siya kasi meaningful, ang laking tulong ng technology sa buhay natin, sa pag-unlad ng ekonomiya ng mga bansa. So, sabi nga ni Aristotle, believe that a good life or human flourishing comes from virtue and balance. Yes, this meaning using this
using things in the right amount for the right purpose. Technology itself is not bad. The problem is how we use it. So, hindi mali ang paggamit ng technology. So, ang nagiging mali lang natin ay ang sobra-sobrang paggamit. So, sana, sabi nga dito, using technology without losing our lives. So, sana kahit gumagamit tayo ng technology, hindi natin hindi tayo nawawala sa sarili natin. So, iintindihan natin yung meaning ng buhay natin without technology. So, ayun lang. I hope na may matutunan kayo. And ako din, sa sarili ko. Sana may apply ko sa sarili ko yung paglimita. Lalo na sa mga youth, sa mga kabataan na mas nalulung sa paggamit ng technology and internet. So, this is a reminder na mas maganda pa rin kapag mga physical activities and offline activities kaysa mga online activities. So, that's all. Thank you.